Dear Lady Love TV. Mr. Nerdy is my destiny. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. She's goofed. I'm not. Kita mo nga ayoko mag-asawa. Kaya nga binabago ko yung isip mo. Malaki talagang tinuwala mo magtatagumpay ka. Kung may tiyaga may nilaga. Parang pag-aalaga lang yan ng mahogany. Ngumiti si Leo. Saka ipapakita at ipaparamdam po sa iyo magagandang bagay na makukuha mo sa pag-aasawa. Like what? Companionship, fun, romance. Iniiwas ni Prime ang mga mata at tumanaw sa mga puno. Pero hindi ba kung usaping pag-asawa, dapat kasali rin ang love? You're not in love with me, Leo. Maybe I already am. That's why I'm drawn to you like this. Hindi mo ba naisip ang posibilidad na yon? Marahan itong hinawakan ng kanyang baba at ipinaling ang mukha niya paharap dito. Look, I'm not really good at this, Prime. I've never been in love before kaya hindi ko pa talaga matukoy kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo. But I want you. I adore you. Pwede naman mag-umpisa roon ng pag-ibig, hindi ba? And who knows, maybe I am really falling in love for you. Baka hindi ko palang nare-realize ng maigi, kaya ayokong lumayo ka sa akin. He was looking at her with such deep longing and perhaps something more. Leo, she took a deep breath as she looked back at him. Ano bang pinapasok mo? Ipinangako niya noon sa sarili na hindi na mai-inlove sa isang lalaki dahil nga balak na pag-iisa habang buhay, pero hinayaan niyang mapalapit siya kay Leo. Hindi lang siya makikipag-date dito kundi nakikipaghalikan din. Mapapadali ang lahat kung sasabihin niyang hindi lang pag-aasawa ang wala sa balak niya, kundi pati na ang pagpapamilya. But she couldn't disappoint him. Could she? Hindi niya kaya. Ayaw niya pa. Gusto niya mga binibigay ni Leo sa kanya. Ang lahat ng pinapadama nito sa kanya. It was all physical. Yun sanang gustong idikdik ni Prime sa kanyang utak, kaya hindi siya makawala-wala kay Leo. Pero alam niyang hindi lang yun ang dahilan. Aside from being a passionate one, the man was always nice and sweet to her. With him, she felt respected and adored. With him, she felt so special. Noon lang niya naramdaman ang ganoon, at ayaw muna niyang pakawalan niyon. She was actually happy. All the heaviness in her chest crammed away when Leo leaned forward to kiss her passionately. She sank into his arms, feeling his kisses, his embrace. She moaned in delight, responding to him. Sinikap tumbasan ni Prem ang init ng halik ng binata. Gusto niyang ibalik dito ang masarap na sensasyong ipinaparamdam sa kanya. Sa pamamagitan ng halik, gusto niyang iparating kay Leo na masaya siya at nagugustuhan ang lahat ng ginagawa nito sa kanya. Sa sumunod na linggo ay nasa Vista Puente uli si Prime. Wala kasi silang maisip na puntahan ni Leo kaya nagkasundo uli silang magkasama magpalipas ng araw roon. Pagkatapos nilang libutin ang buong pataniman ng mahogany gamit ang pick-up ni Leo at paminsan-minsang paglalakad sa lilim ng mga puno, nauwi sila sa likuran ng bahay nito. May mga punong namumunga roon na ito raw mismo nagtanim, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Gusto ni Prem ang lugar, nakaka-relax sa pakiramdam. Gusto niya roon dahil kasama niya si Leo. Hindi nito pinakawalan ng kanyang kamay sa buong panahong naglalakad sila. Paminsan-minsang itinataas nito iyon at hinahalikan. Prime, are you happy being with me? Tanong ni Leo sa kanya maya-maya. Yes, matapat na sagot niya. So this was what romance was like. This was what she had been missing all along. Oh, she could surely get used to this. Good. Ngumiti ito. Thank you. Ngumiti rin siya at inabot ang mukha ng binata. Ako dapat na magpasalamat, Leo. Maso yung sabi niya at pinadaan ng daliri sa pisngi nito. Saka hinalikan sa ilong. Thank you for treating me so well. Nang isandal niya si Leo sa isang puno roon, inakala niyang hahalikan siya ng binata, lalo pat masuyo itong humawak sa kanyang leeg. But to her surprise, he just gently caressed her neck and played with her hair while gazing at her so deeply. Ang sama ng tingin mo, natatawang sabi ni Prime nang hindi maalis sa mga titig nito sa kanya. Punong-puno ng kahulugan ng tingin ni Leo sa kanya. Naroroon ang paggalang, pero mababasa rin niya ang pagnanasa. May kasiyahan, pasasalamat at paghanga rin. She didn't know that a man could look at her like she meant everything to him. Posible pala yon. At dahil doon, parang napupuno ng kung ano ang kanyang dibdib.
I just like looking at you like this. Natutuwa akong makitang masaya ka at walang iniisip na anuman. Madamdamin sabi ni Leo na lalong nagpangiti sa kanya. Dahil doon, naengganyo tuloy si Prime na siya na ang humalik rito. She kissed him with all the passion in the world. Passion na hindi niya alam na kaya pala niyang maramdaman at ibigay. Napakaraming ginising ng lalaking ito sa kanya na ngayon lang niya unti-unting natutuklasan. Ayaw lang niyang tuklasin dati. With him, napakadali niyang mawala ng reserbasyon at kalimutan ang lahat-lahat. Tirik na ang araw na magpasya sina Prime at Leo na kumain ng pananghalian. Pawisan silang pumasok sa backdoor ng bahay. Walang pasintabing naghubad ng t-shirt si Leo pagpasok nila sa kusina. I think I need a quick shower. Sabi nitong parang walang pakialam kung nakadisplay ang kayumanggi at siksik na katawan. Baka sa upper body nito na batak sa trabaho sa plantasyon. He was firm and muscular and his tan showed that he went shirtless in the sun. Nagbawi si Prime ng tingin. Okay, ako na mag-iinit ng mga pagkain. The table will be ready when you're done. Sabi niya na naglakad palapit sa refrigerator. Natigil ang paghinga niya nang lumapit din sa kanya si Leo at tinulungan siyang ilabas ang mga pagkain mula sa ref. Her stubborn eyes feasted on his muscular arms, just inches away from here. She felt warm all over, at alam niyang hindi na dahil yun sa init sa labas. I think I need a shower too. Usang nasabi niya. Cold shower. Naiinitan ka? Casual na tanong ni Leo at nilapag sa granite counter ang hawak na lalagyan ng pagkain. Amoy pawis yata ako. Palusot ni Prime at pinilit pawiin. Palayo ang pasaway na mata. Sa hawak na food container siya tumingin. Ipinasok ni Leo ang glass container na may lamang kare-kare sa loob ng malaking microwave oven at tumapit sa kanya pagkatapos pumindot doon. Sa gulat niya, inamoy siya nito sa bandang leeg. Ang bango naman ng pawis mo, natatawang sabi ni Leo. Kinuha nito ang hawak niya na lalagyan at pinatong sa counter. Humakbang uli ito palapit sa kanya. Come with me, sabi nito at hinila siya sa kamay. You can use my bathroom. I can lend you some clean clothes here. Kaya siguro, sa'yo yung paborito kong t-shirt nung college. Hindi nakakilo si Prime nang ipasok siya ni Leo sa kwarto nito. It was huge master bedroom with a color scheme of brown and forest green. Napakalamig sa mga mata ng pagkakaayos ng kwarto na mahahalatang ipinadecorate sa isang magaling na interior designer. Mabango rin ang naaamoy niyang air freshener doon. Binuksan ni Leo ang bathroom para sa kanya at naglabas ng tuwali at bathrobe mula sa cabinet doon. Isasalang ko lang yung isang ulam sa microwave. Saka ako maliligo sa banyo ng guest room. Sabi nito at iniwan na siya roon. Nagmamadali siya nag-shower. Suot ang bathrobe ay lumabas ng banyo si Prime. Nasa kama ng kwarto ang sinasabi ni Leo na lumang t-shirt at isang mesh shorts. Pagkadampot niya sa mga iyon, ay bumukas ang pinto at pumasok si Leo na nakatapi na lang ng tuwali ang ibabang bahagi ng katawan. Oh God, Lord Almighty, he looks even yummier when wet. At nakiliti ang lahat ng parte ng katawan niya sa mabangong amoy ng sabon nito na sadya yatang pinapaamoy sa kanya dahil lumapit ito sa kinaroroonan niya. In last na talaga si Prime sa lalaking ito. Masisisi ba naman niya ang sarili? Babaeng punong kahoy lang ang hindi makakaramdam ng pagnanasa kay Leo. Ibang gutom na tuloy ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon at sa init na unti-unti na namang gumagapang sa kanyang katawan ay parang gusto niyang bumalik sa shower. Pwede bang magbihis dito? Nakangiting sabi nito. You need to get dressed too. Nakuha niyan sabihin. Napaatras siya nang humakbang pa si Leo palapit sa kanya. Why don't you like men to be simulated like this? He asked teasingly in his own sexy voice. She didn't blink but she gulped twice. I like men fully clothed. Leo laughed softly. Alright, sinabi mo eh. Sabi nito at saka pumasok sa loob ng walk-in closet. Noon na lamang nakuhang gumalaw ni Prime. Mabilis pa sa 4:00 siyang nagbihis. Nakahinga siya ng maluwag na makalabas ng kwarto. Nag-abot sila ni Leo sa hallway papunta sa salas. Are you okay, babe? Nakangiting tanong nito. Noon na niya ito hinampas sa dibdib. Sinisidus mo ako, no? Ang lakas ng tawa ni Leo. So it worked, then. Sabi nito at inakbayan siya. Siniko niya ito. Nakakainis ka. Sabi ko naman sa'yo, ipaparamdam ko sa'yo lahat ng magandang bagay sa pagkakaroon ng asawa, hindi ba?
Sumimangot siya. Wala kang sinasabing kasali ang seduction doon. Kasali na rin yun sa kategory ng romance. Ang galing mo magpalusot. Humalik si Leo sa basang buhok niya, kaya siya pinisil sa pisngi. Don't worry, sweetheart. Hindi ako ang tipo ng lalaking namimilit ng may ayaw. Pagdating sa lovemaking, no means no. Iyon nga ang malaking problema dahil hindi siya aayaw kung sakali. Ang restaurant ang nag-cater para sa pananghalian ng grupo ng mga college student na may field trip sa Festo Puente. Third-year agriculture student ang mga iyon mula sa isang state university sa kalapit na bayan na alma mater din ni Leo. Kasama ng mga ito ang isang botany professor, isang maganda at sexy profesora na parang ayaw humiwalay kay Leo. May pakapit-kapit pa ito sa braso ng binata na para bang hindi sanay maglakad sa lupa kahit naka-sneakers naman. I miss you. Narinig ni Prime na sabi ng babae kay Leo habang papunta ito sa buffet table na nasa loob sa harap ng warehouse ng plantasyon. Hawak pa rin ito ang binata. Kailan ulit tayo magkikita? Nagkamot ng batok si Leo at tumingin sa kanya. Hindi ba pwede? Lara. What? Are you seeing somebody right now? Tanong ng babae na Lara pala ang pangalan. Umiti rito si Leo. I'm with someone and she really special to me. Oh, I see. Sabi ni Lara pero hindi pa rin bumibitiw kay Leo. Maiwan ka muna, sandali. Enjoy your lunch with your students. Paalam na ni Leo sa propesora. Saka lumayo at nilapitan ng kapatid na napapaligiran naman ng mga babaeng estudyante sa mesang kinaroroonan nito. Inirapan ni Prime si Leo nang umiti sa kanya mula sa kinaroroonan nito habang hinahalo ang lemon strawberry punch sa malaking bowl. Pagkatapos ay pumasok siya sa warehouse para makigamit ang banyo. Palabas na siya mula sa restroom nang salubungin naman siya roon ni Leo. Hey, tawag nito. Oh, pinakawalan ka na rin ni Propesora ha? Pabirong sabi niya, bagamat hindi maitago sa boses ang pagkairita. He grinned as he walked closer to her. Are you jealous? Pinandilatan niya ang binata. At bakit naman ako magsiselos? Hindi naman kita boyfriend. Asik niya na sinundot pa ito sa dibdib. Tumawa ito. Saka siyang kinabig sa bewang. Ipinakilala sana kitang girlfriend ko kung pinayagan mo lang ako. Kaso ikaw tong may gustong itago natin sa lahat ang pagde-date nating to. Ayoko lang na mag-expect sila na kung ano-ano tungkol sa atin, Leo. Malambing nitong hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Sino pala si Lara sa buhay mo? Naisipan niyang itanong. Tumawa uli si Leo. Nagsiselos ka talaga ano? Fine. Nakasimangot na pag-amin ni Prime. Nagsiselos ako ng konti. Paano kasi ang higpit-higpit ng kapit niya sa'yo? Daig pang linta. Mag-ano ba kasi kayo? We were schoolmates as Australia University. I went out with her for years, sagot nito. Naging steady dates kami in between our not so steady dates. Ganun ba? O may kakompatible ka naman palang babae professional pa. Bakit hindi na lang siya ang pinili mong maging asawa? Siguradong papayag agad yan. Hey, marahan sabi ni Leo at inaas ang kanyang baba. There's nothing special between me and Lara. Nothing, but we do, Prime. Aminin mo man o hindi, nararamdaman kong nahuhulog na yung loob mo sa akin. Unti-unti na siyang umiti. What makes you say that? Because you've been kissing me back passionately. Puno ng kumpiyansa sagot ni Leo. Just the other day, you told me that you missed me. Whenever you're with me, I see you smile brighter. And now, you're jealous of another woman. Hindi siya sumagot. Guilty? He asked her in wickedly sexy tone. Oo na. Nakangiting sabi ni Prime at niyakap ang kamay sa batok nito. And when she kissed him, she came to the full realization that she really was already falling for him, helplessly falling hard. Leo opened his mouth wide for her sensual assault, allowing her a more sensual revenge. They explored each other's mouth, their tongues mated, their hands began trailing down each other's body. Prime let out a tiny growl when his strong hands pressed against her lips. Naghiwalay lang sila na makarinig sila ng mga yabag na paparating. They were panting heavily, still looking at each other with fierce desire. I'll see you in my office for. Tumikim ito. The payment. Paalala niya. Yes. Okay, kukunin ko lang yung resibo. Sabi ni Prime at hinintay niya naglakad palayo ang lalaki bago tuloy nakagalaw sa kinatatayuan. Lumabas siya saglit ng warehouse para kunin ang kanyang bag na iniwan niya sa isang upuan. Saka muling pumasok doon na kumakabog ang dibdib. Nakakaisang katok pa lamang siya sa pinto ng opisina ni Leo
ay bumukas na iyon. Halata naghihintay na ito sa kanya sa may pintuan. Pahila siya nitong pinasok at agad na kinuyumos ng halik ang kanyang bibig. Nabitiwan niya ang bag sa sahig sa matinding kagustuhan na gumanti ng halik dito. She felt his hand slide down from the nape to her buttocks, kneading the 2 mounds before scooping her up by her thighs to lift her up. Ikinawit niya ang mga binti sa bewang ni Leo habang patuloy na nakikipagpalitan ng mainit na halik. Inupo siya ni Leo sa ibabaw ng mesa at mula sa kanyang bibig, naglakbay ang mga labi nito sa kanyang tenga, pababa sa sensitibong parte ng kanyang leeg. "You have killer hips, love," he whispered in her ear, explaining his hands, seeming obsession with her wide hips, full, childbearing hips. Eksperto rin ng mga kamay na yun sa pagbukas ng kanyang blouse dahil hindi niya namalay nakalantad na pala ang dibdib niya at inabot na nito ang back claps ng kanyang bra. He seized one of her breasts in his mouth and he freed them from the black lacy bra. His tongue flicked on the tip, and while he was doing that, his hand went down to the waistband of her pants. Binigyan ni Prime si Leo ng espasyo para mabuksan nito ang zipper ng kanyang pantalon. He knew what he wanted there and she quickly found it. Nag-init na ang kanyang buong pakiramdam, isang uri ng init na kakaiba sa pakiramdam. Bumubuhay sa kanyang dugo. She threw her head back when he lodged his mouth on the tip of her breast and felt his fingers exploring under her undies. Natagpuan na lamang ni Prime ang sariling kusang gumagalaw ang balakang. Paikot pa rin ng mga binti sa katawan ni Leo at napupuno ng malalakas na daing ang buong kwarto. She was already wet between her legs, but her fingers never stopped stimulating her soft folds. Every inch of her body was screaming with need, with desire and heat, extreme heat. "Oh, Leo," biglang may kumatok sa pinto. Narinig niyang gigil na gigil at mahina nagmura si Leo bago humiwalay sa kanya. Nagmamadali itong tinulungan siyang ayusin ang sarili at makababa mula sa mesa. Binalikan niya ang bag sa sahig sa may pintuan at mabilis na naupo sa siliyang nasa harap ng office table. Si Ken ang nagbuksan ni Leo. "Kuya, bakit ako lang ang nakikipag-usap sa kanila?" Mukhang naiinis na sabi ni Ken sa nakatarantang kapatid. "For goodness sake, Ken, can't you just entertain them for a little while?" Iritadong bulalas ni Leo. "Fine, pero dalian mo riyan. I can't stand those students anymore. May mga babaeng humihingi ng Facebook at Twitter account ko. Sinasali pa ako sa mga picture taking. This is fucking bullshit." Reklamo ni Ken bago umalis. Nakahanap pala ng fangirls ng supladong si Ken. Sabi ni Prime na isara ni Leo ang pinto. Tumawa siya para supilin ang natitirang mainit na tensyon sa kanyang katawan. "Ayaw ng kapatid ko ng malalanding babae," sabi nito at umupo sa siliyang kaharap niya. Nagkakangitian lang silang binalot ng katahimikan doon. Somehow, they could both feel their aching need for each other. Yet, they also both knew that the smoldering moment that they had shared was already over. For now, and just for now. Dahil alam din nilang pareho na mauulit pa iyon at higit pa roon. "Where were we?" Pili yung tanong ni Leo sa makaraan ng ilang sandali. "Yung bayad mo sa serbisyo namin." "Dali na kasi. Hindi porke may-ari ka ng restaurant, may special treatment ka." Pabirong sagot niya. "Oo nga pala," sabi nito at dinukot ang wallet mula sa back pocket ng pantalon.